Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ang NBI hirap hagilapin ang mga NGOs na sangkot sa 10 billion peso pork barrel scam dahil sa mga pekeng address. Ang gulong sinadyang pinatay ang 2 lider ng Osamis Robbery Group. Lumilinaw ayon sa pamunuan ng PNP. Kaso ng chikungunya o dengue-like virus patuloy sa pagtaas sa Negros Occidental. Mga kaso kumalat na rin sa Cotabato City. 21 sa Negros Occidental na ospital dahil sa gas leak. Sa balitang negosyo natin, mga employers tutol sa pagtataas ng premium contribution sa SSS. At balitang ibayong dagat, Royal Baby Boy ipinakita na sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga na ngayon ng Miyerkules, July 24, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXMB 648 RMN Malaybalay, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, at sa DXDC 621 RMN Davao. Live international pa rin via www.rmnnews.com at doon din sa WRMN New York sa USA at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. Nahihirapan pa rin ang National Bureau of Investigation o NBI na hanapin ang mga non-government organizations o NGOs na sangkot sa umano'y 10 billion peso pork barrel scam. Ayon kay NBI spokesman Cecilio Zamora, hindi maihatid ang sapina sa 20 NGOs dahil mali yung mga address na ginamit ng mga ito. Aminado naman ang Securities and Exchange Commission na madali lang magtayo ng NGO o foundation. Sinabi ni Attorney Gerard Lucban, Commission Secretary ng SEC, na kapag naghigpit masyado ay hindi na mamomonitor ang business activity ng mga NGO. Pero sa mga nabanggit na NGO, ilan sa mga ito ay dati nang nasangkot sa malampaya at fertilizer scam. Ang ngunit, paulit-ulit pa rin nakapag-renew ng papeles sa SEC. Depensa ni Lucban, posibleng wala nang nagain ng formal na reklamo laban sa mga sinasabing peking NGO, kaya hindi pa rin ito nasugpo. Bukod sa pagpapasara, posibleng kasuhan ng perjury ang mga nagtayo ng mga NGO. Sa kaugnay pong balita, makasama tumanggi ang pamilya ni Janet Lim Napoles sa pagkakadawit sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Ayon sa pamilya Napoles, imbento lamang ni Ben Hurloy ang mga paratang nito sa kanila at tinawag pa itong kriminal at drug addict. Ipiniliwanag ng pamilya na magandang takbo ng kanilang negosyo, partikular na ang pangangalakal ng uling sa China, India, Pakistan at iba pang bansa. Kaugnay ito nilantad ng pamilya Napoles ang Indonesian business partner na ito na si Engineer Saifrullah Ismail na sinasabi pong magpapatotong lehitimo at matagal na ang kanilang mga negosyo. Ayon sa asawa ni Janet na si Jim Napoles, nagsimula ang paninira sa kanilang pamilya nang mahuli si Louie na nakautang na may 5 milyong piso sa bangko sa pamamagitan ng pagpeke sa perma ni Ginang Napoles. Matatandaan sa pagbubulgar na whistleblower na si Louie. Sinabi itong isang grupo sa panguna ni Janet Lim Napoles sa nakinabang sa 10 billion pesos sa pork barrel na mga mambabatas gamit ay ilang mga peking non-government organizations. Pork barrel may pondo pa rin sa susunod na taon sa kabila ng eskandalong ito. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report.
Sa kabila ng iskandalo na 10 billion pesos pork barrel scam at sa panawagang ibasura ang PDAP system ay naglaan pa rin ng 27 billion pesos ang Malacanang sa PDAP ng mga mambabatas sa ilalim ng 2014 national budget. Nangangahulugan ito na may tig 200 million pa din na pork barrel o Priority Development Assistance Fund ng bawat senador at tig 70 million na pesos naman ang bawat kongresista. Pero ayon kay Budget Secretary Butch Abad, magsisulong na reforma ang Malacanang para hindi magamit sa katiwalian ang pork barrel at kakausapin nila dito ang liderato ng Senado at Kamara kaugnay dito. Nais umano ng Malacanang na mas limitahan pa ang diskresyon ng mga mambabatas sa alokasyon ng kanilang PDAP. Pabor din si Abad sa posisyon ni Speaker Feliciano Belmonte na huwag ipagugol ang PDAP ng mga kongresista ng labas sa kanilang distrito. Maliwanag pa dito, sa ganitong paraan ay mas magkakaroon ng papel ang nasasakupan ng mambabatas na bantayan ng mga proyekto na pinopondohan ng PDAP. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Posibleng rob out o sinadyang iligpit na mga miyembro ng Regional Special Operations Group ng Philippine National Police sa Region 4A ang dalawang leader ng Osamis Robbery Group na sina Ricky Cambal Cadavero at Wilfredo Kulot Panugalinga Jr. Ayon po kay PNP Chief Alan Purisima, lumalabas sa kanilang investigasyon na may nilabag ang 15 miyembro ng RSOG na nagsilbing police escort sa Cadavero at Panugalinga. May mga saksi rin ng PNP na magpapatunay na hindi totoo ang iniulat nito sa pagkamatay ng dalawang leader ng gang. Natili naman sa restrictive custody ng Campo Crame ang 15 miyembro ng Regional Special Operations Group kasamang hepe na si Superintendent Danilo Mendoza. Patuloy pang inaalam ng motibo sa pagpaslang kina Cadavero at Panugalinga. Samantala, umapila rin si Purisima sa pamilya ng dalawa na may pagtulungan upang mapatunayan na aligasyong sinuhulan ni Cadavero ang ilang pulis para hindi hulihin. Una nang nagmatigas ang pamilya nito na sa National Bureau of Investigation na lamang makipagtutulungan dahil walang tiwala sa ibang opisyal ng PNP. Umalo na sa 56 ang kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay batay sa record ng Provincial Health Office mula nito lamang Hunyo na nagsimulang kumalat sa Cabancalan City at Cadiz City. Pero sa kabila ng pagtaas ng mga tinamaan ng chikungunya ay mas binibigyang pansin pa rin ng Health Department ang dengue. Ang kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, alarming ang dengue kumpara sa chikungunya dahil umabot na sa 10 ang namamatay sa lalawigan at 3,304 na ang mga dinapuan. Paliwanag ni Tumimbang, ang dengue at chikungunya ay pawang dala ng lamok na Aedes aegypti at halos magkapareho ang sintomas maliban lamang sa pananakit na kasukasuan sa panig ng mga pasyente ng chikungunya. Matatandaan noong Lunes, isinilalim sa state of calamity ang barangay San Roque sa Coronadal City at kung saan dito umakyat na ang bilang ng kaso ng chikungunya sa 212. RMN Nationwide Report. Bagong strain ng dengue virus kumalat na sa Cotabato City. Kasama natin sa balita live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Nagbabala sa Cotabateños ang isang kilalang doktor dito sa Cotabato City hinggil sa kumakalat na bagong strain ng dengue virus. Kung ang chikungunya virus strain ay kumalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa, dito sa lungsod ay meron na rin nito ayon kay Dr. June Rabago, kung saan ang mga sintomas nito ay hawig sa dengue, nagkakalagnat at nagkakaroon ng rashes tulad ng tigdas ang tinatamaan nito, nagkakaramdam ng matinding pananakit ng mga kasukasuan na kung minsan ay namamaga pa, pananakit ng ulo, namumula ang mga mata at masakit kung direktang natatamaan ng sikat ng araw. Kaugnay nito ay pinag-iingat ni Dr. Rabago ang mamamayan ng lungsod hinggil sa naturang sakit. Ipinapayo rin ito na maging malinis, hindi lamang sa katawan ngunit higit sa lahat sa kapaligiran dahil tulad ng dengue ay nakukuha rin ang chikungunya mula sa kagat ng lamok. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Meron namang 21 katao sa Negros Occidental ang naospital dahil sa gas leak. Kasama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report. 21 na ospital dahil sa gas leak.
Kaagad na dinala sa pagamutan ang 21 katao matapos sinimatay ang mga ito nang makasinghot ng gas leak mula sa acetylene na binuksan sa isang junk shop sa Barangay Maaw, Bago City, dito sa Negros Occidental. Ayon sa hepe ng Bago City PNP na si Police Superintendent David Cachumbong, pasado las 8 nang nagkagulo ang mga residente malapit sa isang junk shop ng naturang barangay matapos nag-leak ang acetylene na binuksan ng may-ari ng junk shop na si Nestor de la Vega. Napag-alaman ayon sa investigasyon ng pulis na ibinenta kay de la Vega ang acetylene, ngunit hindi dito alam na may laman pa pala ang tangke, kung kaya't nang ito ay kanyang binuksan, lumabas ang amoy. Nang ito ay malanghap ng mga residente sa paligid, sila ay hinimatay at isa-isang pinagdadala sa ospital. Ilan sa mga biktima ay kaagad namang nakalabas sa pagamutan matapos mabigyan ng gamot, ngunit ang iba ay nanatili pa sa ospital at nagpapagaling. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang liderato naman ng Senado, wala po nakikitang problema sa pananatili ni Biazon sa customs. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Para kay Senate President Franklin Drilon, hindi dapat maging issue ang pananatili sa pwesto ni Customs Commissioner Rufy Biazon sa kabila ng banat ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga opisyal ng ahensya sa kanyang State of the Nation address o SONA. Paliwanag ni Drilon na nanatili ang tiwala ni Pangulong Aquino sa kakayahan ni Biazon, kaya okay lang na itong bumaba sa posisyon. Maging si Pangulong Noynoy Anya ay aminado na mahirap ang trabaho sa Bureau of Customs, lalo't hindi lahat ng kapalapakan dito ay kayang saklawan ang kapangyarihan ng pinuno nito. Narito ang pahayag ni Senate President Franklin Drilon. It was a decent thing for him to do, offer the resignation, but as the President said, it's a matter of whether he still has confidence in Biazon. And that is the most important, especially in that kind of a position. He must have the full confidence of the President. But tama lang yun, dahil lang sa sabi ng Pangulo, may tiwala pa rin siya kay Professor Biazon. At ang pinaka-importante din ang tiwala ng Pangulo, doon siya namumuno. Yan po ang pahayag ni Senate President Franklin Drilon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Magbitiw na ho sa pwesto si Bureau of Customs Deputy Commissioner for Intelligence Danilo Lim. Ay kay Attorney Trixie Angeles, Legal Counsel ni Lim, naniniwala ang opisyal na sa obserbasyon ni Pangulong Aquino na hindi nagagampanan ng Customs ang kanilang trabaho sa inaasahan ng taong bayan. Matatandaan kabilang ho ang BOC, Bureau of Immigration at National Irrigation Administration sa mga ahensyang pinuna ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang SONA. Unang nagpahayag ng kahandaan sa pagbibitiw sa pwesto si BOC Commissioner Rufy Biazon, pero hindi tinanggap ng Pangulo. Ay kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, mas kailangan ngayon ang ahensya si Biazon para ipatupad ang kanilang mandato na baguhin ang bulok na sistema. Nilinaw din ni Valte na nanatili ang tiwala ng Pangulong Aquino sa kakayahan ni Biazon na malinis ang customs sa mga kinasasangkutan nitong anomalya. Makati Police nakalerto naman sa malaking kilos protesta sa Chinese Embassy. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Nagsimula ng i-monitor ng Makati City Police sa kanilang CCTV system ang paligid ng Chinese Embassy sa Makati City. Kaugnay ito ng kilos protesta ngayong umaga ng Filipino Organization sa Chinese Embassy sa harap ng pagpasok sa China sa soberanya ng Pilipinas. Sa ngayon wala pa namang namamata ang mga rallyista sa lugar. Ang Makati PNP alas 9 ngayong umaga magsisimula ang deployment ng mga pulis sa harap ng embahada. Magpapadala rin ng persa sa Chinese Embassy ang NCRPO. Pansamantala ring sarado ngayong araw ang visa office ng embahada. Kasama sa Makati City, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Ilinaw ngayon ng DOTC na pinag-aaralan pa rin nila ang pagtataas sa pamasahe ng MRT at LRT. Sa interview ng RMN kay DOTC Secretary Jun Abaya, isinasayos pa nila ang planong ito at kailangan pa rin na dumaan ito sa hearing at public consultation bago man sila magpatupad ng fare hike. Ay kay Abaya, ang naturang pagtataas ng pamasahe ay para mapunan ang subsidiya ng gobyerno sa LRT at MRT. Pero paglilinaw ni Abaya ay maaari itong mangyari at maaring hindi. Well, ayos pa ho namin yan dahil malinaw na may mga public hearing po tayo, public consultations na kailangan po dyan. At yun po unahin muna namin bago maipatupad ang MRT or LRT fare hike po. So may proseso yan, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero yung 25, medyo mataas ho yun. So i-check ho namin kung ano yung kaukulang at mas eksakto.
DOTC Secretary June Abaya. RMN News Negosyo. Mga kasama, tinutulan po ng mga samahan ng mga employers ang panukalang pagtataas sa premium contribution ng Social Security System o SSS. Ayon kay ECO President Edgardo Lacson, hindi ito kakayanin ng mga may-ari ng maliliit na negosyo. Mangulekta sila sa mga old accounts nila, yung mga non-performing assets nila, magtipid sila ng konti sa gastos. Dapat yung pag-sacrifice sa member should be the last option. Una nang binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA na napapanahon na para itaas ang kontribusyon na mga miyembro po ng SSS mula sa dating 10.4% at gawing 11%. RMN News Abroad. Sa London, pinakita na ho sa unang pagkakataon sa publiko ang Royal Baby Boy na anak ni na Prince William at Duchess of Cambridge na si Catherine. Eksakto alas 12:15 kaninang madaling araw, oras o yan dito sa Pilipinas, unang lumabas sa ospital ang Royal Family kung saan sinalubong sila ng mga taga-suporta. Inamin ni Prince William na nakuha na kanilang anak ang labi ng kanyang misis na si Duchess Kate, habang nagbiro pa ito na mas makapalambok ng kanilang anak kumpara sa kanya. Ikunento pa ni Kate na naging emosyonal ang buong Royal Family sa paglabas ng sanggol. Pinag-iisipan pa sa ngayon ang ipapangalan sa Royal Baby Boy. Konting paalala lang, abiso sa tungkol ho sa panahon. Wala hong bagyo anumang low pressure area sa bansa, pero dahil sa Intertropical Convergence Zone, meron yan ho sa Southern Luzon. Sabi ho ng Pag-asa dyan na makakaranas ho ng maulat at mahinang pagulan ang Metro Manila, Ilocos, Angkar, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, kabilang na yung lalawigan ng Rizal at Quezon. Yung pong natitirang bahagi ng bansa ay maging maulap na may pulo-pulong pagulan. At ang araw ay sumikat 5:37 ng umaga, lulubog mamaya alas 6:27 ng gabi. Mga kasama live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Miyerkules, July 24 ng tayo, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod na po dyan sila kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan. Sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Panoorin po yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, Radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras natin, tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN.